Isang nature-inspired accommodation ang aming na-experience nang pumunta kami ng Negros Oriental. Napapaligiran ito ng mga puno at iba't ibang klaseng mga halaman. Meron din itong maliit na playground na kung may kasama kayong mga kids ay sigurado mag-e-enjoy dito. At para malaman ninyo ang buong detalye ay tapusin ninyo ang video ito. Around 10 to 15 minutes lamang from Dumaguete Airport ay mararating nyo na ang accommodation na ito. Ito nga pala ay tinatawag na Cottage in the Trees sa loob ng Plantasia Park. Good day guys, nandito na kami ngayon sa may Dumaguete. Kakababa lang namin, tapos dumiretso na kami dito sa pag-i-stayan namin. Ito nga pala yung Plantasia Parks. Tawag dito Cottage in Plantasia Park. So, ito siya. Makikita nyo. Yung tree house yung kinuha namin. And nabook namin siya sa Airbnb. So, tour ko kayo. Samahan nyo ako. Dika. So, ayun. Dito muna tayo sa may left part sa baba. So, pagpasok nyo rito, ito yung pinaka-kitchen nila. Parang dining area nila. So may table, may chairs. Ayan, tapos merong dito yung part ng sink, tapos may mga plates and sila. Yan, spoon and fork. Pwede raw gamitin yan. Tapos meron din silang lutuan, may rice cooker, actually magluluto kami tomorrow eh. So pinaset na namin to. Free lang daw pati yung gas. So siset nila mamaya para tomorrow makapagluto kami ng breakfast. Tapos, ang maganda rito, may free water sila. Ito. May free, may water dispenser. So, hindi problema yung mainit tsaka yung cold water. Kasi ito, may shoe rack din sila rito sa baba para hindi nyo na ipasok or iakyat yung mga sapatos or tsinelas nyo. Tapos, punta naman tayo dito sa CR nila. So, may CR. Parang aparador eh. Ito yung CR nila. Ay, baliktad. Ay, sorry. May tao pala. Mamaya na lang tayo doon. Yan. Dito naman tayo sa may table dito. May rin doon, oh. May dining area rin doon. So, maganda. Actually, kung marami kayo, pwede yung iba doon sa kabilang side. Then, yung iba dito naman. And may extra stand fan sila. So, pag nainitan kayo, although medyo presko rito, kasi nga, mapuno, siguro ang magiging problem lang rito, baka malamok sa gabi. So, siguro, dala na kayo ng insect repellent nyo. Tapos yan, may mga mugs sila na pwede nyo gamitin pag nag-coffee kayo. May electric kettle. So, bukas magagamit namin yan kasi mahilig kami mag-coffee. Tapos, ayan. Ba yun? Parang ipat nga natin. Ayan, kasi mapakita ko yung ref nila. Ayan. So kung may mga bibilin kayo na kailangan nyo i-ref or kung iluluto nyo pa the next day or after 2 days, at least may maglalagyan kayo na hindi kayo mag-aalala kasi na baka masira yung bibilin nyo. Tapos ayun, gusto ko yung meron silang parang mini sofa dito. Ayan, lambot. Sarap. Ayan, tapos gusto ko rin itong mga design nila, yung dream catcher nila. Ayan, design. Ganda, di ba? Tsaka itong ilaw nila. Tapos ayun, punta na tayo sa CR kasi lumabas na yung tao doon. Yan, pero quick lang naman. Quick tour lang sa CR. Bubuksan ko lang, di na ako papasok sa loob. Ayan, pero maganda siya, ayan, Sabi ko di ako papasok, pumasok na ako. Ayan, maganda, may mga extra towel sila rito. Tapos may mga extra rin sila dyan. Yan, toiletries, tissue. And then yung shower nila, tingnan nyo.
O, expect nyo ba na ganyan kaganda tsaka ganyan kalinis yung CR dito? Tapos may heater pa. So kung malamig, wala kayong problema. Yun, tapos punta na tayo sa taas. Punta tayo sa main room. Actually, dalawa yung room eh. Isa sa taas, then isa dun sa kabilang side, yung kubo side. Ayun, ayan. Sabi nila, pwede rin daw namin gamitin yan. Pero punta muna tayo sa taas. By the way, bago umakyat, ang ganda nga rin pala ng mga design nila rito. O, diba? Akyat na ako. Dahan-dahan lang kasi nakakatakot eh. Medyo umuuga. So, feel mo yung treehouse. Na syempre, pag nandito ka, oh. Diba? Sarap dito sa balcony, oh. Tapos habang nagko-coffee ka. Oh, tapos may sink dito. Pwede ka dito mag-toothbrush. Pag tinatamad ka bumaba. Ito na mag-toothbrush. Ito ka na hilamos. Punta tayo sa room. Ito. Yan. Tanggalin ko yung slippers ko. Yan, ito yung room. Pagpasok nyo sa gitna, may kita nyo yung wall fan. And then 2 beds. 1. Then 2. Yun nga lang, ang power outlet is nandito lang. Sa side na to. Walang power outlet dito. Or, ay hindi meron. Ayun. May power outlet siya. Ayun, napakita mo nga. Ayan na, may power outlet pala siya ron. So maganda kasi at least yung dalawang beds, may power outlet. Tapos merong kulambo para hindi kayo lamukin. Pareho yan. Yung dalawang bed. Tapos, syempre window. Buksan natin yung window. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng view, no? Bubong. Yan. Pero yan, nature, di ba? Yan. Pero make sure lang na isara nyo kapag lalabas kayo or pag gabi na kasi syempre iwasan yung pumasok yung mga insekto. Kasi feeling ko marami kasi nga nature talaga eh. Mapuno. Ayan, ang dami nga. Tapos may extra bed, dalawa. Ayan oh. So kung marami kayo, walang problem oh. Yan, tapos may extra blanket din and pillow oh. Hindi ko na hilahin. Kasi try natin hilahin ito isa. Yung isa kasi ang hirap eh. Ito, ayan, oh. Diba? Tingnan lang, itong nandito sa floor, walang mosquito net. Walang kulambo. So, yun lang ang medyo downside nun. Siguro, ang doon is, iakit na lang yung extra, no? Yung stand fan sa baba, pwedeng iakit dito. Para at least, pag may fan, hindi masyadong malamok. Tapos, ano pa bang i-explain ko dito? Ayun, wala na. Ang pinaka gusto ko talagang part dito is ito. Itong balcony na to. Yan, kasi ang ganda niya pag gumising ka sa umaga, tapos nagko-coffee ka, dito ka lang. Wag lang lasing kasi baka malaglag ka. Pero ang sarap. Tapos may maliit kang chair doon. Diba? Parang feel na feel mo yung nasa probinsya ka or yung nature. So, yun lang. And try natin pakita yung isang room. Naka-open ba? Sige, try natin pakita yung isang room. Dun sa baba. Open ba yung room doon? Open. Ayun, open. Pakita natin. Alamok. Mosquito, talaga yan? Mosquito repellent. Insect repellent yung tapat niyan. Yan, ito yung isang room. So, ayan, kubo style. Pakita mo nga doon. Para kitang-kita yung kubo. Di ba? Oh, maliit lang siya. Pero, maganda pa rin yung dating. Tingnan mo, sa baba, may maliit kang narito. Pwede kang umupo, pwede kang tumambay, ganyan. Pwede ka rin mag-coffee rito kung puno na ron. Tapos, check natin yung loob. Yan. Maganda, gusto ko yung may stepping board sila rito. Tapos, ayan. Tingnan mo, open natin yung... So, ayan, pagpasok mo, dito, sa may right side ay may stand fan. Buksan ko kasi mainit. Yan, maganda at least lahat ng room may fan, no?
Tapos dito, maganda, at least may ano sila, sabitan ng mga damit, no? O, diba? O, pwede ka rin maglagay rito ng kung ano. O, diba? Magandang ano to, style to. Tapos dito, ito yung bed. Although isa lang siya, pero pwede man siguro lagyan ng extra dito kasi malaki pa yung space. Kasi ang daming pillow. May net din dito, yung mosquito net. Ayun, no? Daming insekto. Yan. So, ayun, itong isang to, very simple lang yung design niya. As in, pagpasok mo, yun na agad, tutulog ka na. Pero at least, hindi siya yung sobrang sikip, makakalaggalaw ka pa. Magbihis ka. Ayan, no? So, yun. Ito yung room na, teka, patayin ko muna yung fan. So, ayun, ito yung kinuha namin. Hindi ko in-expect na dalawa na pala siya. Kasi akala ko yung isa lang. Nasagot ako. Bigla sinabi kanina na 2 rooms daw yun yung kinuha ko. Kaya, since 5 kami, pwede yung dalawa rito, then 3 yung dun sa kabila. Tapos, ayun, magsasama-sama na lang sa dining kung kakain na or magluluto. Ganyan. Mas ano pa ba? Ano pa ba sabihin ko? Yung pa pala. Ang maganda rito is ang lapit niya, oh. Ang lapit niya sa main road, oh. Yung mga ilang steps lang yan, oh. Siguro mga 10 to 15 steps lang yan sa main road ka na. Ayun, 'di ba? Tapos ang laki rin ng ano, space pa rito. Actually, may ano ro, parang playground. Parang playground dun sa ano, sa part na 'yan. Kaya maganda rito. So, ayan, ito yung sinasabi kong parang, hindi pala parang playground talaga siya. Ayan, tapos tingin nyo naman yung puno, ang ganda. 'Di ba? So, feeling ko malaki pa siya hanggang doon. Though hindi pa namin nalilibot, tatry namin. Pero ngayon kasi pupunta kami ng Apo Island. So, mag-snorkeling muna kami ron. Bago pala yung kakain muna kami. Then, yun, punta Apo Island, snorkeling. So, yun.